Hey mga brods, ito nga may reports and rumors tayo dito po kay Mr. Snow Badwa. At ito, sinabi nga niya dito kay Cade Flores. Sa picture na to, ayon dito sa Snowboards PH kay Mr. Snow Badwa page, big man na to, tiyak. Yung fans na lilipatan niya, di na tatawa. So dito pa lang sa picture ni Cade Flores, doon pa lang sa sinabi ni Mr. Snow Badwa, doon sa di pa lang tatawa, doon sa tatawa mga kabrods, doon pa lang may hint na si Mo Tautuwa ang isa sa mga talagang narurumor na pupunta ng Titan Ultra Gel Risers. Yes mga kabrods, ito, swap yan. Ito po, ang Cade Flores ay mapupunta dito sa San Miguel Beermen, and ito pong si Mo Tautuwa ay mapupunta naman sa Titan Ultra Gel Risers. Siguro nga mga kabrods, para sa akin, medyo fair naman ang trade na ito. Unahin muna natin dito kay Cade Flores. Bakit? Ito po kasing si Cade Flores, one of the best physical player ngayon dito sa PBA. Yes, kung alam nyo lang mga kabrods, talagang physical ito. Siguro nga nahawa lagi sa practices nila ni Calvin Abueva, na-adapt niya yung laro ni Calvin. Pero syempre kahit hindi pa naman ito naglalaro sa PBA, yung experience din naman na ito sa ibang liga bago mag-PBA mga bros, talagang physical player. Ito po si Cade Flores, hindi ito nagba-back down kahit import pang nakakasangga nito mga kabrods, diba? Ang daming away nga rin ito ni Cade Flores, silent physical player lang. Ito pong manlalaro na ito. Ang matutulong naman niya dito sa San Miguel Beermen, syempre marami. May outside shooting din naman ito pong si Cade Flores. Mabilis na 6'5 or 6'6" na player. Tapos magaling pa sa rebounding skills, magaling pa sa depensa, napakatigas din sa depensa. And mga kabrods, yung physicality at hustle nito sa laro, yung isa sa mga dahilan kung bakit isa ito sa talagang tumaas yung value nito at naging ka-value pa niya si Mo Tautuwa. So dito naman kay Mo Tautuwa na mapupunta naman sa Titan Ultra Gel Risers, malaking tulong din naman ito pong si Mo. Sa katunayan nga, magaling din naman ito pong si Tautuwa, hindi nga lang masyadong naipapasok ng San Miguel Beermen. Ikaw ba naman, kapalitan mo si Fajardo and Rodney Brondial na favorite nito ni Coach Leo Austria. Siyempre, mahirapan ka talaga magkaroon ng playing time. Pero yun nga, dito rin kasi sa SMB, nakikitaan na rin nila ng inconsistency. Ito pong si Mo Tautuwa, kaya gusto rin nila na ma-trade na rin ito. At ito, habang medyo mataas-taas pa ang value nito po ni Mo Tautuwa, dito na trinade na ng SMB. Baka kasi bumaba at bumagsak yung laro nito, doon pa lang nila iti-trade. Syempre, mababa na yung value nun, di na nila magagamit. So, sayang din ito pong si Mo Tautuwa dahil ang dami na rin kampyonatong naibigay sa SMB. Pero ganun talaga, business is business lang dito sa SMC teams. And alam din naman natin ng SMB, one of the best team ngayon dito sa SMC management, dito sa mga sister teams na to. Alam din naman natin na kampyonato ang isa sa mga goal din nila dito sa papasok ng playoffs round mga kabrods. Alam din naman natin ng SMB, gusto na lang i-back to back ang championship na ito. Kaya nga gusto na lang matrade ng si Mo Tautuwa. At ito, malagay sa lineup, ito pong si Cade Flores. So, para sa akin naman mga kabrods, medyo fair naman ang trade na ito. Si Cade Flores, magaling din na player talaga yan ng Titan. And ito pong si Mo Tautuwa, magaling din naman na player yan ng SMB. Kulang lang sa playing time. Kaya ito, win-win situation. Makakakuha ng bagong player ng SMB na consistent na player na. Tapos, ang Titan naman, makukuha nila. Ito pong si Mo Tautuwa na talagang magaling din naman. And yun, mabibigyan pa ng playing time. Malay nyo, mas lumakas pa si Tautuwa dyan sa Titan. Dahil, syempre, may lalabas niya ang kanyang full potential. Kaya ikaw mga bro, sa tingin nyo ba, ito po bang one-on-one trade na ito, Mo Tautuwa to Titan Ultra Gel Risers and Cade Flores to San Miguel Beermen? Komento mo lang po yung dito mga brods. Ito yung isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. The Beast Calvin Abueva and the Bro Terence Romeo ay nababalita at reports na ito yung susunod na plano na naman ngayon ng Barangay Ginebra San Miguel. Yes, alam din naman natin ng Ginebra struggling ngayong All Filipino Cup, pero syempre ito nag-break muna sa Gilas Pilipinas Games, pero ito pong Ginebra habang naka-break yan, and ito syempre ongoing pa rin ang ating All Filipino Cup, magbabalik ulit. And ito, ang plano naman nila ngayon, habang hindi pa daw nagpe-playoffs round mga kabrods, kunin ito pong si The Bro Terence
Romeo. Yes, madali na lang ito. Bakit? Ito pong si Terence ay hanggang ngayon wala pa rin itong kuponan na paglalaroan dito sa PBA mga kabrods. Yes, ito medyo mahirap yun dahil ito pong si Terence Romeo matagal na rin itong natenga mga kabrods. Pero kahit ganyan, kahit yung huli niyang pinaglaruan doon sa Terra Firma mga kabrods, ito nakikipaglaro pa rin naman ito sa mga pick-up games sa ibang lugar mga kabrods, sa probinsya. Yes, ang bayad nga daw sa kanya doon mga 150k per game kaya okay pa rin naman para kay Terence Royon yun. Pero mga kabrods, iba pa rin pag meron kang kontrata dito sa PBA. Napapansin na rin ito ng Ginebra mga kabrods, at ito pinag-aaralan nila kung babagay ba sa sistema nila si Terence Romeo. Matagal naman na nalang gusto ito, maski ito pong si Coach Tim Cone gusto rin niyang makuha ito pong si Terence. Maski nga nung FIBA Asia Cup din dati mga kabrods, naka-line up na sana ito pong si Terence Romeo as well as Calvin Abueva. Hindi nga lang yun natuloy dahil hindi naman ito napasa dun sa 60-man pool lineup ni Coach Chot Reyes that time. So, kaya nga dun palang makikita mo na gustong kunin ito ni Coach Tim Cone. Mga kabrods, ito pong si Terence Romeo. One of the best shooter dito sa PBA, one of the good point guards, one of the best point guard and former scoring champion pa natin dito sa PBA. Kaya saan ka pa mga kabrods dito kay Terence Romeo? Ang dami ng matutulong nito, lalong-lalo na sa scoring ng Ginebra. Malay natin baka makapasok pa ng playoffs round dahil makuha nila yung veteranong shooter na ito. And ito pa, si The Beast Calvin Abueva naman yun na kumakana lagi dito sa Titan Ultra Gel Risers. Yes mga kabrods, ang dami kasing reports and rumors na ito pong si Calvin. Yun nga, mas lumakas kasi dito sa Titan. Mas nilabas nila si The Beast, nag-unleash ng The Beast. Ito pong Titan Ultra Gel Risers. Kaya nga grabing laruan neto ni Calvin Abueva mga kabrods. Talagang all out sa laro, scorer rin sa laro. Ito pong si The Beast, biruin nyo talagang minsanan lang yan na maging scorer si The Beast dahil usually naman puro depensa, hazard, rebound and assist lang din naman ito. Pero ngayon hindi na, pati na rin sa scoring, pati nga sa outside shooting na-improve na yan ni The Beast Calvin Abueva. Kumbaga share rin yung buong buhat sa Titan. Pero yun nga, ang bigat buhatin ng Titan Ultra Gel Risers dahil ito struggling din sila, baka nga hindi pa makapasok ng playoffs round mga kabrods. Kaya dito sa Barangay Nebra San Miguel gusto nila at kailangan nila si The Beast Calvin Abueva. Syempre ko ba naman mawalan ng Malonzo, ng Aljon Mariano mga kabrods, kaya kailangan mo na rin ng forward position. Kailangan mo yan si The Beast Calvin Abueva, kahit undersize yan, kahit 6'4" or 6'3" ang height niyan mga kabrods, hindi pa rin naman yan basta-basta nagpapatinag sa mga maski nga imports, maski mas malalaki sa kanyang mga players na locals dito sa PBA, hindi pa rin nagpapatinag niyan si Calvin Abueva. Yan ang kulang ng Barangay Nebra San Miguel. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-struggling sila ngayon mga kabrods ngayong All Filipino Cup mga kabrods, dahil nga kulang rin sa hustle ng laro ang Barangay Nebra San Miguel, lalong-lalo na sa depensa. Kaya ikaw mga kabrods sa tingin nyo ba ito na ba yung kulang para sa Ginebra? Terence Romeo plus Calvin Abueva, The Beast Calvin Abueva. Kaya komento mo na pa mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball Trade Hoops. Yun lang, I'm out.